Lord, palayain niyo po kami. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 11, verses 14 to 23, and I read it for you. Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the one who had been mute spoke, and the crowds were amazed. But some of them said, "He cast out demons by Beelzebul, the ruler of the demons." Others, to test him, kept demanding from him a sign from heaven. But he knew what they were thinking and said to them, "Every kingdom divided against itself becomes a desert, and house falls on house. If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out the demons by Beelzebul. Now, if I cast out the demons by Beelzebul, by whom do your exorcists cast them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out the demons, then the kingdom of God has come to you. When a strong man fully armed guards his castle, his property is safe. But when one stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away his armor in which he trusted and divides his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Ngayong panahon ng Kwaresma, ano ang nais mong palayain ka sana ng Diyos? Maaring ikaw ay nakakulong sa galit, maaring mula sa bisyo, ikaw ay nalulong sa bisyo. Anong klaseng bisyo yan? Ito ba'y sa alak, sa droga, sa sigarilyo, o kaya naman bisyo sa sugal? Nagsusugal ka ba? Online gambling? Maaring palayain ka ng Panginoon sa iyong pusong matigas at sarado. Gusto mo nang magpatawad. O kaya naman, palayain ka ng Diyos sa takot na meron ka sa iyong puso. Saang parte ng buhay mo nangangailangan ng paglaya? Napakasarap mabuhay ng malaya. Walang takot, walang iniisip na kung ano, walang pangamba. At ang Panginoon ay nakahandang tumulong. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo kung papaanong nagpapalayas ng masamang espiritu ang Panginoon. Pero siya'y pinagbintangan na ang kanyang kapangyarihan at otoridad ay nanggaling din sa masama. Kapatid, ngayong araw na ito, tanungin natin ng totohanan ng ating sarili. Anong parte ng buhay ko ang nangangailangan ng pagpapalaya ng Diyos? Pakaisipin mo ito. Ito na nagiging dahilan para hindi ka mamuhay ng masaya at makabuluhan at malaya. Ialay mo ito sa Panginoon. Ibulong mo sa panalangin at magpatulong ka sa Kanya. Huwag kang matakot, tutulungan ka ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan niyo po kaming lumaya mula sa pagkakaalipin sa iba't ibang bagay ng aming buhay. Bisyo, pagiging matigas ang puso, matigas ang ulo. Kayo na po ang bahala sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.